padala yung DNR ng cease and desist. May mga residente po nakakita na may mga usok pa rin na nanggagaling doon sa planta. Nag-ooperate ng patago. Nangangamoy parang kalawang. Makati sa lalamunan. Mabaho po, nakakasakit po ng dibdib. Pangit po talaga sa kalusugan. Dapat wala na yan dito eh. Ano pong ginagawa ng aluminum plant yan? Bakit napunta rin? Mayor, binigyan niyo ba sila ng business permit? Alam ba ng mga barangay, karating barangay sa lugar na may tatayo ng aluminum plant yan? Unfiltered ko pong sasabihin sa inyo. Above the law raw po kayo. Answerable by yes or no? Marami daw po kayong goons. Abangan po ang kasagutan po ng mga tanong namin doon ho mismo sa mayor na sinuspende ng ombudsman patungkol doon sa ito po'y illegal na operasyon ng planta dyan po sa San Simon, Pampanga. Ano pong kaso rito? Ang dami pong nilabag. Alam po yung nilabag po yung sinasabing ito'y DNR, kautusan. Di po sila binigyan ng permit. Wala pong environmental compliance certificate. Ano bang meron dyan? Pakita natin ang planta. Paano bang meron dyan sa planta ng aluminum na yan sa San Simon? Kung titingnan po natin na yan, meron parang ang dating ay sagradong baka na hindi magalaw-galaw kahit nasuspinde na yung mayor. Lumalabas yung mayor daw ay acting mayor na konsehal ay nabayaran daw. Iyon ang pong sinasabing bulong-bulong. Malalaman po natin yan dahil yan po'y diretsuhin po natin at magkakaroon ng interview. Ganon din po yung Vice Mayor. Magiging live po tayo sa studio po na. Magkatunggali na po silang dalawa. Pareho sila sinuspinde. Gawa po dyan. Anyway, hindi po yan. Public service po yan. Nilapit po sa atin mga magsasaka. Eto na po ang nag-iisang pambansang sumbungan. Bago nating imbestigahan ang mga sumbong, nais natin pasalamatan ng mga partners po natin sa public service. Kilalanin po kung sino sila. Katuwang ang Hotel Sogo sa serbisyong publiko, hatid ng #ipabitag mo para sa ating mga kababayan. Libre, malinis at ligtas na accommodation ang hatid ng Hotel Sogo para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center na hindi agarang makauwi sa kanilang mga probinsya. Maraming salamat, Hotel Sogo. So clean, so good. Mula noon hanggang ngayon, nananatiling katuwang ng Bitag si Mr. Chito Chavez ng Tinapayan Festival. Sa pagtulong sa ating mga kababayan, nagpapasalamat ang #ipabitag mo sa kanilang mga libreng special breads na ipinamamahagi sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Tinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Nagpapasalamat ang #ipabitag mo sa Max Mango, libreng refreshments at shakes para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Salamat kay Miss Giselle Quiñones sa pagsuporta sa advokasya ng #ipabitag mo. Max Mango, your perfect thirst quencher. Ang nag-iisang pambansang sumbungan, eto po, ay yung #ipabitag mo, kilala rin sa pangalan po ng sinasabi ho natin, #ipatulfo mo o eto mas bagay, #ipabentulfo mo. Kami po ay napatagpuan po sa Ritual Center 102 Timog Avenue. Lahat po ng mga problema sumbong, iniimbestigahan po namin. Bago nating isalang, sinisiguro po namin magkabilang panig dapat mapakinggan o di naman kaya, kapag ayaw, binigyan po natin sila ng karapatan na marinig at may mga resource person ho tayo na dapat din sila po ay matanong pagdating sa mga problema. Problema, sumbong may tatak at tulong. Yung tulong may tatak, yung serbisyo may tatak. Tatak Ben Tulfo, #ipabitag mo. Ngayon sa pambansang sumbungan ni Ben Tulfo, #ipabitag mo. Viral, pasahero at joyride driver humingi ng saklolo sa bitag. Nagpakilalang pulis na nakaaksidente sa kanila, tinakasan sila. Ginang na tumalon sa bintana ng nasusunog na bus, 2 buwang hindi nakapagtrabaho. Bus company, 2,000 lang daw ang ibibigay na tulong.
August 12 po, kami po ay tinanggal dahil po mag-CCA lang po sana kami para sa birthday ng anak namin. Yun po, bigla na po niyang sinabi na wag na po kami mag-report sa Lunes at maghanap-hanap na din po kami ng matitirhan namin. Ang lahat ng yan, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Sunod-sunod ang paglalabasan po ng mga viral video na may kinalaman sa road rage. Umabot pa sa Kongreso at ilan mga kasong ito. Isa na rito yung kinasangkutan ng dating polis na ito'y nagkasa ng baril sa isang siklista. Malala, siguro kabisado yun na po yan. Kamakailan, nag-viral naman ang post ng isang pasahero ng Joyride na ito'y naggit-git sa daan ng isa ring motorsiklo. Ang driver ng motor, imbes na humingi ng paumanhin, ay hayagan ipinakita ang tsapa. At sinabing, anong magagawa mo? Pulis ako. Patay kang bata ka. Baka nakalimutan mo na bukod sa taong bahay may nagbabantay na ito po'y kinakatakutan po ng distrito po sa NCR. Siya po'y tinatawag na Hitler pero kung trabaho po, talagang disciplinarian po ito. Para doon sa mga lukulukong lespo, yari kayo. Bago imbestigahan, panoorin detalye ng sumbong. Umabot na ng libu-libong share sa social media ang insidente ng hit and run sa kahabaan ng Mindanao Avenue sa Quezon City. October 2, nag-viral ang post ng pasahero na si Rayu Carbonal. Ayon sa kanyang post, habang nasa biyahe ay may isang Yamaha NMAX daw ang biglang nag-overtake sa kanila. Nagpakilala daw itong pulis at agad kumaripas ng takbo kahit na nasugatan ang pasahero. Ang joyride driver naman agad nagsumbong sa hashtag ipabitag mo. Sino ang nag-cut sa'yo ng motor? Sir, yung NMAX po na motor, Yamaha po, nagpakilala po siya sa akin na pulis nung nabangga niya po ako. Police daw siya. Yes, sir. Nagpakita po ng ID, sir. Nagpakita siya ng ID. Yung viral, sir. So, ito na yun. Siya ba to? Yes po, hinabol po namin siya ng... So, may plaka. Apo. We go. All points bulletin against this guy. We get this okay? Na-pick up ko yung pasahero ko and then binabaybay po namin yung Mindanao Avenue Tunnel sa may Quezon City po. Nang tumatakbo po kami ng mga 30 to 40 kilometers per hour. Hindi ko po napansin na yung NMAX sa likod ko, bigla po kaming kinat na hindi na po ako nakailag. Buti po hindi kami sumemplang parehas, pero hinarang ko po siya. Ngayon, nagpakilala po siya kaagad. Kasi ang sabi ko, sandali lang po, nakadisgrasya po kayo. Ang sabi niya, o bakit? Pulis ako, may magagawa ka? Tapos nagpakita po ng ID. Nung chinek ko pong, una kong chinek yung pasahero ko. Ngayon, tinanong ko kung okay siya. Ang sabi niya naman, okay naman, medyo masakit lang. Nung tiningnan ko yung motor ko, sabi ko may damage. Basag po kasi yung flaring sa unahan. Medyo nang lumulan din ang yung pasahero ko, inaalala ko eh. Medyo kinakabahan din po ako kasi yun nga po, medyo nagsabi po kasi na pulis eh. Kaya medyo nag-aalangan din po ako bumabiyahe po ngayon. Sir Ben, sana po matulungan niyo ako. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Live sa studio ho natin ang narareklamong joyride driver na si Federico. Samantala sa Facebook audio call naman may pasaherong biktima na si Rayu. Ang pasahero si Rayu ay nag-post ng sa social media kaya nag-viral at nakarating sa bitag ang reklamong ito. Kami po'y tinag dito. Okay, dito muna tayo sa yung driver. Magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po, sir. Okay. Federico, ako'y dadiretso na sa iyo, ano? Apo. Kailan nangyari ito? October 2, 2023 po. October 2. Okay. Saan bahagi ng Metro Manila? Sa Quezon City po. Alright. Aling bahagi ng Quezon City? Mindanao Avenue, ilalim po ng tunnel. Mindanao Avenue, sa ilalim ng tunnel. Okay. Ano nangyari nung may binabagtas mo tong sa ilalim ng tunnel, may angkas ka na pasahero? Yes, sir. Apo. Alright. Bali.
Nagtumatakbo po kami ng 30 to 40 sa left side po ng road kasi two lane po yun eh. Okay. Relax lang po ang takbo namin eh. Hindi ko po napansin na may matulin na motor na gusto kaming unahan. Okay. Hindi siya naging successful. Tumama yung unahang parte ng motor niya sa unahang parte ng motor ko. Saan siya nag-overtake? Sa kanan o sa kaliwa? Sa Dito nasa sa kanan ba? Habang nasa kaliwa po. Nasa Kaliwa po siya yung tama ng nag-overtake. motor ko. Apo. So nag-overtake siya dito sa kaliwa mo. Apo. Kung ikay padiretso, ito'y kanan, ito'y kaliwa. Apo. So nag-overtake siya sa overtaking lane. Yes, sir. Alright. So nang mag-overtake siya, hindi na natansya, nasagi ka. Yes, sir. Apo. Alright. Aling parte nasagi sa motor mo? Unahang parte po ng motor, sir. Unahan lang. Okay. Hindi naman dali yung pasahero mo at ikaw. Yun po, nilaban ko po kasi kung hindi ko nilaban, okay po yung pasahero. Kaya lang mapupunta po kami sa kabilang lane. So anong ginawa mo? Pag sinabi mong nilaban, anong ginawa mo? Pinatayo ko po yung motor. So, ginit-git ko na rin po siya kasi pag napunta ako sa kabilang lane, nandun po yung mga truck lane eh. Okay. So ibig sabihin, pag papunta ka sa kanan, Apo. anong meron sa kanan? Ang mga trailer po dumadaan doon Mga trailer. So pag ikay madadali ka sa kanan, pag Yes, sir. trailer. Apo. Ka sa kaliwa, kaya dito ka sa kaliwa na lang. Apo. Kasi no way, kasi baka mahagip ka ng trailer. Yes, so sir. Apo. ayun ang kaya hindi ka humihiwas sa kanan kasi madadali ka. Yes, sir. May Apo. nakasunod ba na trailer truck sa'yo? Nakita ko po sa side mirror, pick up po. Pick up. So may pick up sa side mirror. Kung Yes, hindi, sir. Apo. madadali ka kung gaganon ka. Yes, sir. Apo. So anong ginawa mo? Nang mamaneho ka, in-steady mo? In-steady ko po. Then, nung nagdikit na po kami, dahan-dahan pong hindi ko biniglang pinreno kasi alam ko pag biniglang pinreno ko, so, sisem anong lang po ginawa ako mo? eh. Dahan-dahan po akong Dinadahan-dahan mo, slowly dinadahan kasi preno. baka. So ano nangyari? Anong Doon po naipit yung paa ng pasahero ko. yung pasahero mo Opo. naipit. Okay. So, tumigil ba yung rider na sa harap ay nagpakilalang pulis? Sinabi niya, pulis ako, anong magagawa mo? So, nakipag-usap ba sa inyo nung tumigil? Bumaba ba siya? Tumabi kayo? Hindi po. Bali po nung nangyari po yun, So, ano kayo ha? Aha. Sa gitna pa rin kayo ng nasa gitna pa rin po kami. Unti-unti po siyang umandar. Nag-uusap po kami. Sir, sabi ko nakadisgrasya ka po. Oh, so parang tinabihan Tapos mo hindi siya. niya po ako kinakausap. Dire-diretso lang siya. Nung pabilis na po siya, kinat ko na po siya. Okay, para sabihin sa kanya Aha. na, sir, nakadisgrasya Apo. kayo. Tapos ang sabi niya, o bakit? O pulis ako, may magagawa ka? Tapos nagbunot ng ID. Sir, teka po, paano po yung pasahero ko tsaka yung motor ko? Oh. Nagmamadali ako. Tapos, parang susuruin na po kami, kaya umatras na ako. Kasi kung Dumire-diretso hindi na ka po. umalis doon, Baka mas, dadalayan ka. po. Okay. So, ibig mo sabihin, mainit ang ulo ng pulis na yan. Parang ganun po eh. Kilala mo kung sino yung pulis na yan? Ngayon po, since nag-viral po yung Okay. post ng nag-text Ang, na po siya. ang nag-post ay yung pasahero. Yung pasahero ko po. Dahil ang pasahero mo yung nadali. Mhm. Apo. So, pwede ba natin makausap ang pasahero? Kung available ba yung pasahero? Okay. Nobody's telling me na nasa linya pala yung telepono si Rayo. Si Rayo, ang pasahero, nasa linya ng telepono. Rayo, magandang umaga sa'yo. Magandang umaga. Rayo? Rinig niyo po ako. Hello. Rinig niyo po ako. Rayo? Hello? Hello po. Rinig niyo po ako. Okay, narinig kita. Okay, Rayo, okay, kumusta ka naman? Mabuti naman po, sir. Okay, ikaw ang nag-post ng video na dahil ikay nadali, nung ikay angkas itong si Federico, tama? Opo, ako po. Alright. Tatanong ko lang sa'yo, out of curiosity, ba't mo pinost? Ano yung point? Wala namang masama kung ikay mag-post. Gusto ko lang malaman. Unang-una po kasi, for awareness po na nangyayari po talaga sa atin yung ganito. Tapos pangalawa, tinakbuhan niya po kami. Tapos tinakot pa po kami na pulis daw po siya. Kasi abuse of power po yung Sir Ben, di ba? So, hindi naman po kami papayag na parang walang mananagot. Lalo na si Kuya. Nagtatrabaho lang po siya tapos nadamay pa po yung motor niya. Tinakbuhan pa siya. Okay. Anong pakiramdam mo nung tinakbuhan kayo ng pulis o sinabi pulis ako, anong magagawa mo? What is in your mind? Anong nasa utak mo na time? Ikay ba'y nag-ngit-ngit dahil sunod-sunod ang mga viral na, lalo na yung kapulis na siguro dapat nag-iingat na yung ibang mga pulis na nagmumotor din. Ito parang ang astig pa rin. Parang nakita mo ba nilabasan ng tsapa, nagpakilala pulis ako na habang kaangkas ka nitong si Federico?
Ang nilabas niya po yung ID, unang-unang naramdaman ko po noon, nagagalit po ako. Kasi bakit niya po kami tatakutin ngayong siya naman po ang nakabangga. So, ang naramdaman ko po noon, kasi papasok nga po ako sa trabaho, ay hindi ko na po inalala na malilate po ako. Sinabi ko na po sa rider na, habulin po ninyo yan, kukuhaan ko ng picture yung plaka. Tapos, ayun po. So kayo mismo ang nagpursige dahil, kumbaga, nanindigan ka, hindi naman sa nag-aangas ka. Karapatan mo bilang pasahero nitong joyride na para makakuha ng hindi mo papayagan ang sino mang abusado sa lansangan, partikular nag-issue na ng statement itong ating Philippine National Police, hindi po pwede ang sino mang police sa lansangan, ay dapat sila, una sa lahat, hindi pwedeng lumabag ng batas. Pero sa iyo, kaya mo pinahabol para picturean, para makuha ang plaka, tsaka mo nakuha yung plaka niya. Tama? Yes po. Tsaka mo pinost sa social media para magkaroon ng awareness, ginawa mong all points bulletin, at para dito malalaman mo kung sino yon dito sa parting to, na isa na namang merong lalabas dito, rider na patola, yung pala, pulis. So yun ang pakay mo. Ngayon, may tumawag ba sa iyo? Or meron bang nakipag-usap sa iyo? Or nang malaman, o may nag-message ba sa Facebook page mo na itong pulis na nakuhanan ninyo yung kanyang plakat, nakilala niyo yung kung sinong pulis na to? May tumawag ba sa iyo? Wala naman pong tumawag, pero meron pong mga nagme-message request giving us some information about sa plaka po na nakuha. Okay. Pero hindi pa po namin yung tinik na parang eto talaga yun, kasi baka nga iba po yung nakarehistro. Pero nung gabi po na nangyari yun is pumunta na po agad kami sa station para mag-file po ng demanda. Saan Tapos, station nalaman lang kayo? din po, sorry po. Saang Ano po? station? Aling station? Saang station kayo pinuntahan nyo? Sa Police may station? bahay Toro po sa Sector 6. Sa Bahay Toro. Okay. Parang pinablatter ninyo. Yes po. Okay, sige. So, ang layunin mo rito para makapagbigay ng awareness tulad ng ibang mamamayan, maging masigasig pang mga abusado sa lansangan, dapat talaga i-report yan. Tama? Yes po. Alright, okay. Sige, diyan ka lang, ano? Ikaw naman, Federico, anong dahil dito? Ikaw ba'y kinokontak ngayon ng pulis na abusadong to? Sinasabi niya na, ikaw bang kinokontak niya? Yes sir, may nagte-text po sa akin. So, paano niyo nalaman? Tumawag pa siya, nag-effort pa siya para kontakin yung joyride? Hindi po joyride, ako po ang tinext eh. O, kaya nga, sigurado, inalam niya muna. Paano ka malalaman kung bahil naka-uniforme ka ng joyride? Tama? Opo. So, in other words, para malaman niya, itinext ka, right away, bilang pulis, hahanapin niya kung sino yung kanyang nabangga at joyride sa ganong oras, sa ganong araw, sa ganong lugar na kung saan yung insidente, nakita niya siguro kung sino yun. Yes sir. O, di ba? So, makikita naman kasi ang ruta mo kung sino yung pasaherong dadalhin mo. Tama? Opo, tama po. So, tsaka niya siguro nalaman na ikaw yun, kaya tinawagan ka. Tinawagan ka, text ka, nag-message sa'yo. Nag-text po. Pero ang sabi po niya kasi, papunta na daw po siya sa Traffic Sector 6 para doon daw po kami mag-settle. Ay, kaya lang po kasi medyo hindi rin po ako sure sa security. Kasi syempre po, pulis po siya, tapos puro mga kasama niya ron, pulis din. Okay, sige. Sa mga nanonood ngayon dito ho sa hashtag ipabentulfo mo o ipabitag mo o ipatulfo mo, kinig kayo, nag-iisang tulfo po sa media, dahil dalawang kapatid ko po ay mga congressman, senador na, hindi po kami nagbibiro kapag kayo yung nagpabitag or nagpatulfo na si Ben Tulfo. Base po rito sa sumbong si Rayo po, yung kanyang pasahero, yung pasahero ang siyang medyo tinamaan sa paa. So, sa medical legal, nagpa-medical, may abrasion at gasgas sa kaliwang sakong si Rayo dahil sa pagkabangga ng motor. Ayan, yan lumalabas ngayon. Ayun, yung mga yan. Okay, so, ano naman ang tama sa'yo? Sa akin po, motor lang po talaga ang na-damage. Ako naman, hindi lang po kami puro sat-sat dito para ipapalabas to dahil ito ay nag-viral na, hindi po yun ang layunin namin. Ang layunin namin, masungkit at kung sino man tong pulis na to at malaman kung saan, paano natin makuha to. Hindi na mahalaga sa amin kung ilang shares, kung ilang libo, wala kaming pakialam sa anuman ang nangyari dyan. Pakialam namin dito, disiplinahin
kunin, sungkitin etong pulis na to. Kami po ay nakikipag-ugnayan po sa regional, ito po ay RPI, dito na po sa NCRPO. Region na po to. Alam niyo naman po siguro dito. Ito po yung rider ng gray Yamaha, plate number 969TAH. Makinig ka. Alam mo kung sino ka. Wag kang gagawa ng isang bagay na babaliwalain ang bitag, lalo na si Ben Tulfo El Tigre, sa mga kasong kapareho nito. Makinig kayo, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa mga kapareho nitong mga kalokohan ito, hindi kami palabas, hindi namin kayo busugin na mga ganitong para maging marites kayo. Tinuturuan po natin na meron pong magagawa kapag inilapit nyo po sa amin. Hindi po pwedeng ganito na lang. Meron laging pananagutan ng sino mang pulis, at ang pulis po kasi friendly po tayo. Nare-respeto po natin pag pulis. Kalamitan po nakakasama ko mga pulis, at sino pa naman magpapatupad ng batas sa lansangan kundi pulis. Pero may isang disciplinarian, kung pag-uusapan ay disiplina, hindi nagbibiro. Ito po yung kanyang mindset, dito pa ako humanga. Siya po yung Regional Director ng National Capital Regional Police Office. Na-interview ko po ito na one-on-one, diretsahan po ang salita nito. Sa iba po, siya po'y disciplinarian. Wala po siyang keme-keme. Pag nagkamali ka, malilintikan ka. Siya po si Police Brigadier General Jose Melencio Nartates Jr. Naku, ito pang tinatawag nilang parang malahitder daw kung magdisiplina, hindi nagbibiro. Magandang umaga sa iyo, Police Brigadier General Jose Melencio Nartates Jr., Regional Director ng NCRPO. Sir, good morning. Hello, sir. Good morning. Nasa air ba ito? Mukhang tingnan niyo nga muna, medyo nagkakaroon tayo ng audio problem. General Nartates, di na dahil, nawala lang ko. Kanina nasa air. Okay. So, ito pong problema na to, nakarating na po sa kanya. Inuulit ko, nakarating na po sa kanya. Inuulit ko, lahat po kayong nanonood dito po sa Greater Metro Manila. Nakaabot na po yan. Kanina kasi nasa telepono, okay? Kakaproon tayo ng signal problem dito. Ito po yung gray Yamaha NMAX with the plate number, andyan na po yan. Meron na po kaming balita kasi dito po sa NCR na kilala na po kung sino yung police na yan. So may information na po tayo. So ikaw, 969TAH, wag mo na kaming antayin pa. Simple na lang. Okay? Sa linya ng telepono, si General Nartates. Magandang umaga po, Sir General. Magandang umaga po, Manong Ben, at tagapakinig natin. Okay, Sir. Etong parte, alam ko naman, hindi ka nagbibiro, ay naniniwala po kayo sa pakikipagtulungan ng ating mamamayan to gain trust. Yung pong gusto ninyo, engagement, interaction ng mga police at sa civilian at mga mamamayan sa police, madaling lapitan, madaling takbuhan, madaling responde. Yan po talaga ang saysay kung bakit tayo police. Sir, meron naman po tayong, hindi naman po ito nanutok, pero i-plinash po yung tsapa at sinabi police siya, iniwan po yung joyride at yung pasahero na nagasgas yung paa, nag-overtake siya, plinash yung tsapa, sinabi niya, pulis ako, wala kayong magagawa. Nawala. Okay, kakaproblema tayo. Itagaan nyo sa bato mga boss, hindi po ako titigil dito habang ito ho'y nawawala ang signal dahil moving po siya, nakikita ko, redial. Tatrabahuin ka namin kung sino ka mang pulis ka. Hindi ako nagbibiro. Dalawang eto nagagamit ko at saka tsako. Hindi lang dyan. Nako, makakatikim ka sa... Nako! Madadali ko yan. Titirahin kita mamaya dyan sa kamay o sa tuhod. Naku, ewan kung tatayo ka pa. So anyway, ganito na lang. Unahan mo kami, alam na namin kung sino ka. Hindi pa namin babanggitin ang pangalan mo. Gusto namin kusa kang lumapit. Madali para sa amin. As we speak,
Yung grupo po ng bitag ay nasa Imus, Cavite naman. Yun hong sibilyan na nanutok ng baril sa harapan ng bahay niya, tinatrabaho po namin at gusto po namin makumpiska yung baril. Nandun na po, sama po yung mga Imus Police. Kung inyo matatandaan, isang araw, ito naman, Police. Una sa lahat, katuwang po natin mga pulis. Kaya lang pag nag-abuso, wala pong pulis-pulis. Alam po ni General Nartates. Running po siya, so hindi na po natin tatagalan. Abangan niyo po to, ha? Abangan niyo po to, abangan. At ikaw naman pulis ka. Nako, madadali ka. O sige, dito na lang. Sa telepono na lang siguro, sa cellphone, kasi mahirap itong ano natin, line natin. Sa kabila, ito na. Okay. General Nartates, good morning po, sir. Yes, sir. Magandang umaga po. Okay, sir. Lalapit na lang po namin. Hindi na po kami magpapatumpik-tumpik. Alam ko naman kapag binigay namin impormasyon, kilos agad. Kayo po yung ayaw ninyo ng maraming salita, action agad. Sir, ilalapit na po namin itong nag-viral po. Yes, sir. Ewan ko, hindi ko po, bibigay po namin lahat ng impormasyon. Siguro, sir, para may dahilan kami lumapit sa inyo, sasabihin na po natin siguro the next week kung anong aksyon ng inyong gagawa rito po sa abusadong pulis na lumapit na raw sa driver na yung rider at saka yung pasahero gusto makapag-areglo, dinadaan pa rin namin po sa inyo, sir, bilang protocol. Opo, sir. So, ina-expect po natin, sir, may disiplina po rito, sir. Yes, sir. Alright. So, okay, sir. Expect within the week, pupunta po kami sa inyo by next week at dadalhin po namin impormasyon pagkatapos gagawan po natin ng hakbang po ito, sir. Thank you, sir. Opo. Okay. Okay lang po. Alright, sige. Si General Nartates, kilala ko po. Kung inyo naintindihan, siya lang po yung isang general nagpa-interview po sa amin ng unfiltered, diretsong usapan, walang patumpik-tumpik. In-expect ko po. O, yung pulis na yon. Pulis ka, ha? Okay ba sa'yo? Antayin lang natin, ha? Relax Okay ka po, lang. sir. Mapalad yung marunong mag-antay at matyaga dahil may laga. At yung laga na yon, ibang klase. Marunong ka bang humawak ng arnis? Hindi po, sir. Hindi. Gusto mo matuto? Pwede po. O, sige, tuturuan kita. Gusto mo ng chucks? Gusto mo ng... Pwede po, sir. O, sige. Gusto mo... O, sige. Anyway, kakausapin ko rin pati yung... we will be in touch para maayos to. Diretso mismo kay General Nartates. Salamat Ito po, yung sir. pinaka-hepe ng Metro Manila. Lahat yan ng mga... sa syudad, under sa kanya. Lahat ng mga district director at saka mga presinto, walang kawala to. Okay? Okay po, sir. Salamat po. Okay na sa'yo. Huwag ka na matakot. Magbiyahe ka lang. Po, kinakabahan din po kasi ako kasi Gusto mo maging miyembro ng bitag? kung pwede po sana. Gusto mo ba maging miyembro ng bitag? Lahat kayo sa Joyride, ng bitag na, bitag community kay Ben Tulfo. Opo, sana lahat po. kayo rehistro sa amin. Okay, magrehistro kayo sa amin. Lahat ng mga Joyride. Mananawagan po kami lahat ng mga Joyride. Ito, Joyride ng mga driver or sino man kayong mga rider, magparehistro po sa amin. Hindi po kami nagbibiro kapag kayo'y nakakita ng mga bagay sa lansangan na pang-aabuso or kayo mismong inabuso, huwag mag-atubiling. Hashtag ipabentulfo mo, ipabitag mo, ipatulfo mo, nag-iisa lang yan, okay? Irerehistro kita, lahat, ikalat mo. So kami nagsasabi na, lahat pong gusto maging miyembro na po, we'll have to register you para mas madali ang sumbungan, madali ang aksyon, ganun po kami nagkikilos. Ito po nag-iisang pambansang sumbungan. Di po kami nagbibiro. Serbisyo Tulfo may tatak. Tatak Ben Tulfo, tatak bitag, tatak Tulfo. Ito po'y hashtag ipabitag mo. Susunod. Ginang na tumalon sa bintana ng nasusunog na bus, 2 buwang hindi nakapagtrabaho. Bus company, 2,000 lang daw ang ibibigay na tulong. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Kami po ay araw-araw tumatanggap ng mga sumbong galing po sa mga lumalapit po sa amin. Kaya para hindi na po maging mahirap ang sino man na gustong lumapit sa amin, ngayon pa lang po, lahat po ng mga pumupunta sa amin at nagrareklamo, kinukuha na muna namin yung database po nila, address, numbers,
cellphone, lahat ng bagay po kasi mas maganda pong kapag kayo tumawag sa amin, alam na po namin kung sino po kayo. And at the same time, mas madali na makakatulong din kayo sa komunidad ninyo, lalo-lalo na pagdating sa pang-aabuso at panloloko. Ito po, magsisimba lang ang isang ginang na deboto sa Manawag Church ng Pangasinan. Subalit, hindi nakarating ang ginang sa simbahan dahil kalagitnaan ng biyahe ay biglang nagliyab ang bus na sinasakyan niya matapos itong mabangga ng isang container van. Ang 71 years old na ginang wala nagawa kundi tumalon sa bintana ng bus upang makaligtas. Samantala ang kumpanya ng bus na sinakyan ng mga pasahero, patay mali siya. Ay, walang pakialam sa nangyaring aksidente. Ganon? Ganon? Anong bus company ito? Kilala nyo ang mga bus company. Hall of Famer na sa bitag. Ang kolokoy na to pagdating sa sumbong. Mukhang siga talaga ito. Siguro gustong makakatikim ng yantok to. Hindi kami nagbibiro. Ito, panoorin. Lumapit ako sa hashtag pabitag mo upang ireklamo ang Jackliner Company. Kasi nung August 5, papunta kami Manawag para magsimba, nabangga yung bus na sinasakyan namin na pag-aari nila. Ngayon, sinabihan ako ng driver na, nanay, sasabog tayo, tumalong na kayo. Kanya napilitan akong tumalong kahit hindi ko kaya. Dahil po sa aksidente, nagkaroon po ako ng multiple physical injuries. Yung aking kamay, na-damage, namaga, 2 balikat ko hanggang ngayon masakit pa. Inopera nila ako ng 2,000 pero hindi ko tinanggap. Kasi nga, sobra namang sa pagkatako yung ginawa nila. Ang dami-daming napinsala sa akin. 2 buwan akong hindi nakapaghanap buhay. Gusto ko pa mangyari, bayaran nila yung lahat ng damage na nangyari sa akin, pati mga nawala. Maraming salamat po, Sir Ben Tulfo. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Kaya po kami masigasig po pagdating sa mga pang-aabuso or panloloko. Yung pong binigyan ka ng prangkisa, katumbas ng pagbigay ng prangkisa ay responsibilidad at pananagutan, partikular kapag ikay public conveyance or ito'y pampasahero. Dahil yung bus mong yan, hindi ka makakapagbiyahe pag wala kang prangkisa. At yung prangkisa ay katumbas ng pananagutan. Pananagutan. Responsibilidad. Kapag ikay nakapinsala or aksidenteng hindi mo sinasadya, dahil ang mga aksidente hindi naman sinasadya, may pananagutan ka pa rin. Ano pong punto natin dito, mga boss? Ang punto natin dito ay simple. Asikasuhin mo, huwag kayong na parang mayayabang, na para kayong mga santo, na para kung sino kayo, wala kaming pakialam kung sino mga nagmamayari ng bus ninyong lintik na bus na yan. Tandaan, responsibilidad, pananagutan, pinagkaloob sa pamamagitan ng prangkisa. Isang tendera po ng isla si Nanay Carmelita sa Navotas. Dahil sa kanyang panatang tradisyon, palagi po siyang nagsisimba sa Manawag Church. Sa Manawag Church sa Pangasinan. Kaya eto po, makakausap natin ngayon. Aling Carmelita, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po. Kumusta ka naman ngayon? Anong lagay mo? Hanggang ngayon po yung puwitan ko kasi pagbagsak hanggang ngayon po masakit pa rin. So tumalon ka sa bus kasi sabi, talon na kayo, hindi ka na makadaan sa pintuan. Sarado po. Sarado na. So, sa bintana na kayo tumalon. Kasi kung hindi ka tumalon, matutusta ka. Opo. Barbecue tire yan. Yan, nakikita natin yung bus. Yan pong nakikita niyo, yan po yung bus na sinakyan ni Aling Carmelita. Wala po silang magawa, hindi sila makapunta sa likuran kasi iisa lang naman ang pintuan. Tama? 2 bang pintuan yan? Isa, 2? Isa lang po. Isa lang. Dapat talaga sa mga bus, 2 pintuan para hindi na po pwedeng obligahin na ngayon ng LTFRB na bawat bus, 2 pintuan. In case of accident, kapareho po nito madaling 2 pong tatakbuhan. Dito po, hindi nakatakbo sa harapan kasi sunog yung sa harapan. Dahil kapag sa harapan, katustado ka, kaya ang sinabi ng driver, talon na lang kayo sa bintana. Opo. Abay, mga paratroopers kayo, parang eroplano, kulang na lang, parachute yung bit-bit ninyo, para... So, nung sinabi, talon na lang kayo sa bintana, anong sinabi mo? Hindi na siguro, dahil sa takot mo, di ginawa mo na lang. Opo. So, lumusot ka sa bintana niyan, habang nasusunog yan,
para makatalon. Opo, tumalon po ako. Yung lahat ng pasahero nagtalunan sa bintana. Opo. So, nung tumalon ka sa bintana, eto ngayon, dito ka na medyo yung kamay mo, May tahi pa ho. may tahi, at saka yung sa puwetan mo, masakit. Yung, kasi syempre, okay. So, okay. Na-hospital ka ng 2 buwan. Hindi po ako na-hospital po ako, pero umuwi din ako. Okay, na-hospital ka. So, 2 buwan, hindi ka nakapagtinda. 2 buwan, opo. Nung na-hospital ka, alam ba ng jackliner, ang pinsala ang nangyari sa'yo? Pinakita mo sa doktor kung ano yung mga x-ray? Alam po nila. May medical legal kayo? Opo. Okay. Medical certificate po. Medical certificate, pinakita mo lahat. So, alam ba nila lahat ng nangyari? Kasi importante ito. Ang bus kasi hindi pwede magbiyahe ng walang insurance eh. Liability insurance. Importante talaga. Kaya mga bus natin, kayong mga bus, tinuturuan po namin kayo sa Bitag. Lahat po ng mga bus na nagre-register at binigyan ng prangkisa ng LTFRB, hindi po pwede magbiyahe mga bus na walang insurance kasi kapag may pinsala, may aksidente, yung pong magbabayad ay yung insurance ng bus. So ngayon, nakausap, okay, ito, 2,000 lang ang binigay sa'yo. Hindi po tinanggap. 2,000 po ang sinasabi, ang binibigay. Gustong 2,000 lang. Sabi po hanggang doon lang daw po sila. Dahil, ilan ba kayo lahat? Marami ba kayo? Marami pong pasahero, hindi lang po ako. So maraming pasahero, hindi lang kayo. So hanggang doon lang sila. Opo. Nakausap ng Bitag ang legal advisor ng jackliner. Sinabi nitong 2,000 lamang daw talagang binibigay nilang management kay Nanay Carmelita, sa anumang kadahilanan, hindi nilang pinaliwanag. Sinubukan ng Bitag imbitahan ng legal ng jackliner para makausap. Sinabi nitong magpapaalam daw muna si attorney. Magpapaalam daw muna si attorney sa management, pero hindi na ito sumagot sa tawag na bahagang buntot ni attorney. Abogado ka pa naman. So anyway, diretso na po tayo. Hindi na natin pwedeng pilitin ng abogadong natatakot makipag-usap. Hindi kita papangalanan, Attorney Gilbert, ha? Makinig ka. Wala ka pang apelyido, Attorney Gilbert, ha? Kinig ka, Attorney Gilbert. Duwag! Abogado ka, dapat pinagtatanggol mo, trabaho mo, pagtanggol, mga tuwirang ka. Pero, hindi ka naman kaparehong abogadong puro kyaw-kyaw, nagalit sa Tulfo, yung may bigote, tapos maitim. Alright, Joey Bolano, Head Technical Division ng LTFRB. Magandang umaga po sa inyo, sir. Hi, good morning, Sir Ben. Thank you, sir, for inviting us sa program niyo. Salamat po. Our pleasure, sir, and thank you so much for accepting our call. As a matter of fact, naka-live po tayo sa IBC TV 13, sa CLTV 36, Central Luzon TV 36. Pinakamalakas po na television channel po to na network sa Central Luzon. Sir, diretso na po tayo. Sir, ang bawat insurance po, bawat bus company po na may prangkisang ipinagkaloob po ang LTFRB, hindi po ba obligado sila to carry a liability insurance, sir? Bawat bus? Tama po, Sir Ben. Yung po public transport, in fact, that is a program of LTFRB way back pa, yes, sir. Siguro mga 10 years ago. Yan po meron po tayong special insurance for the passenger in cases po na may mga ganun. Yes, sir. So, yan po ba ay nakasaad sa Republic Act or just simply a law? Is that something that when you do not have a insurance, nagbiyahe ka at na aksidente, may namatay, may napinsala, or may third-party liability, ano pong pananagutan po ng kumpanya? Ito'y matagal na po ito, alam ko po ito. Bakit pong iba parang hindi ko po alam kung sila ba may mga insurance? Ano po ang magagawa po ng LTFRB kapag may aksidente, kapareho po itong ginang? Nasunog yung bus, nagtalunan sila sa bintana, na-fracture po ang kanyang kamay, puwetan, ginang na po, ay 70 years old na po, pupunta lang ng Manawag para doon po sa kanyang panata. Samang palad, hindi po nakarating sa Pangasinan, nagtalunan po sila dahil nasunog po yung bus, hindi sila makalabas sa pintuan dahil doon po yung sunog sa unahan. So, ang instructions, talon sa bintana. Ay ngayon, ang gusto pong gawin ng jackliner, base sa kanilang abogado, 2,000 lang daw po bawat pasahero. Sir, ano tingin niyo, sir? Kung kasama po siya doon sa bus, Sir Ben, mayroon pong passenger insurance kasi ang bawat public utility vehicle. Yes, sir. Na may katumbas pong halaga po kung ano man yung injury
na natatamo during the travel. So, ang siguro, Sir Ben, ang suggestion ko na lang kay nanay, kung pwede ma-endorse na lang po sa amin para po ma-show cause na lang po si operator. Para dito na lang po sa LTFR po sila mag-usap. Para po natin yung requirements na doon sa bus operator. Alright. Sir, magandang bagay po itong paliwanag po ninyo. Kasi ito po informational, educational po. Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming hindi nakakaalam dito, sir. Bagamat matagal na law, ina-apply po natin. Even before 2000, talagang inalaban na po yan before the year 2000. Late 1990s, inilaban na po talaga. Lahat ho ng mga bus should carry an insurance. Hindi ba pa, sir? Tama po, sir. Gito ngayon, sir. Ang gusto nyo mangyari, papuntahin itong si Aling Carmelita and then para doon sasamahan po namin mag-file ang complaint po sa inyo. Na ang gusto lang po ng bus ay 2,000 lang. No less, no more. Walang labis, walang kulang, walang dagdag, walang bawas. Tama ba yun, sir? Well, sir, yung sana kung doon sa insurance, para po, kaya po tayo may insurance kasi yung po ang dapat sumagot sa mga pangangailangan ng mga victims natin sa mga accident or whatever doon sa public transport, sir Ben. So, kaya ang pinakamaganda talaga yan para matulungan din natin malink kung ano yung insurance nila kasi may coordinate din po natin dun sa insurance company. Alright. Sige, sir. Kasi una, sir, yung ibang mga bus company, sila pong magkiklaim. Halimbawa, kung magkiklaim po sila, kapareho po nito, nasunog po, may mga pasahero, may na-injured. Sila po ang mangungulekta at pagkatapos sila po makikipag-areglo sa pasahero. Gusto po nilang kumita pa sa insurance. Halimbawa, pag bumayad po ang insurance, sasabihin ilang pasahero yan, 1,000,000. Ang gagawin po nila, isa-isahin lang na, 2,000, 2,000. Hanggat yung 2,000 sabihin na po natin 50 katao, 100,000, pero yung tira sa kanilang bulsa. Ganun po yung mga siguristang mga bus company po, sir. Lingid sa kaalaman po ng publiko, Luzon, Visayas at Mindanao, siguro, sir, kayo na po magsabi kasi para doon sa Visayas, sa Mindanao, kung nakikinig po kayo, Luzon, Visayas, Mindanao, ang magsasabi ngayon ng head ng technical division ng LTFRB, bawat bus na nagbabiyahe, kaya mas magandang sumakay po kayo sa bus na wag mga kolorom. Pag kolorom, walang insurance po. Tama po, sir? Correct. Tama po, Sir Ben. Tama po yung nabanggit nyo na yan. Dahil pag kolorum, patay kang bata ka. Ngayon, pag yung mga mga kumpanyang talagang rehistrado tulad ng Jackliner, may insurance yan sa tagal ng panahon, sir. Nagtataka lang po ako, 2,000 lang, sir. So parang gusto ata makaganansya, sir. Gusto ata makakupit. So gagawin po natin, sir. Sige. Paliwanag niyo po, one more time, sa lahat po nanunood sa kabatiran po ng mga Pilipino po sa Luzon, sa Visayas at Mindanao, particular yung mga nagbo-bus, ano pong mga advice, ano po yung mga tips na gusto niyong sabihin sakaling may sako ng kapareho nito, ano pong kanilang karapatan, ano pong kanilang makukuha, ano pong magagawa ng LTFRB. Take it away, sir. Opo. Thank you, Sir Ben. Ang ating pong mga public transport ay mayroon pong special insurance po yan na nire-require po ng LTFRB para po doon sa ating mga pasahero. Mayroon pong indemnity schedule yan kung anong klaseng injury ang natatanggap po ng ating mga victims at may karapatan pong amount po yan base po doon sa kasunduan ng ating mga accredited insurance na LTFRB at ng Insurance Commission. Lahat po ng public utility regardless siya kung bus siya, taxi, BUJ, mayroon po yan. Kaya kung may mga ganito pong mga insidente, Sir Ben, mayroon po silang pwedeng takbuhan na insurance para po magbigay doon sa kanila pong mga pangangailangan. Depende po doon sa injury na natamo po ng ating mga pasahero. Alright. Sir, sa paliwanag niyo po, sir, nabigyan niyo po ng kaalaman, nabigyan niyo po ng edukasyon, yung mga simpleng kababayan po natin, na kung minsan sobra po ang kanilang pagiging abala na maiahon ho ang kanilang kalidad ng pamumuhay sa lipunan. Ang mga ganitong klaseng sitwasyon, bihira lang po na pag-uusapan sa media. Ipinagkaloob po namin yung karapatan ninyo po at kapakanan na rin ng mga ito'y magamit po yung programa namin na para manawagan na po kayo. Ginawa nyo na po, ano? So, ang gagawin po namin, sir, nagpapasalamat po kami sa inyo. Tulungan po natin to si Aling Carmelita. Dadalhin po namin, sasamahan po namin para naman makuha niya po yung kanyang sinasabing ito ho'y
katarungan po. Ano po yung katarungan sa kanya? Masagot lang naman po yung mga nagastos. 2 buwan po siya pabalik-balik. At sa kanyang trabaho, hindi siya makapagtrabaho bilang isang fish vendor. Kaya lumapit na po sa amin dahil hindi niya tinanggap yung 2,000 dahil sinabi ni attorney, hanggang dyan ka lang. 2,000 lang yan. Papakita po siya ng medical certificate lahat po na sa nangyari. 70 years old na lang po to. Kaya gusto niyo lang po matulungan. Siguro sir, matulungan niyo po sir. Sige Sir Ben, pa-endorse na lang po at para matulungan po natin. Maraming salamat po sa inyo, Joel Bolano, sir. Thank you Sir Ben. Alright, okay. Ganito lang gagawin namin, okay? Kamusta ka naman? Nakakalakad ka naman na maayos? Dahan-dahan lang po lakad ko. Kasi hanggang ngayon masakit pa po. Pinakabutot bumagsak eh. Ay, naintindihan ko. Siyempre, pag medyo tumatanda 71 na po ako. Ay, hindi halata. Parang 51 Parang lang. 80. Pati nga, parang 51 lang. Kung kayo magtanggal ng mask yan, baka mamaya may Raul dyan, may Aisley, magkagagusto pa sa inyo. So, Mario Joseph naman. Hindi po halata. Wala po sa edad ninyo, pero ganun talaga. Ano ba dieta ninyo? Isda? Mga kalimitan? Isda po, nagbebenta. Kahit na po 71 ako, nagtsatsaga po akong magtinda. Kita nyo yan, okay. Parang sa Japan, kaya ang ahaba ng buhay nila doon, 90, 100. Dieta isda eh. Oo. Okay, sige, ganito. Tutulungan ka namin, ha? Apo. Gusto mo bang mag-register at sumama sa BTAG community na para yung iba pang mga mangingisda roon, kapag inabuso niloko, pwede magsumbong sa amin? Nagpirma po ako kahapon. Oo, gusto mo ba? Apo. Gusto mo magkaroon ng ID sa amin? Apo. Sigurado ka? Apo. Hindi senior citizen ID to, ha? Wala naman kami pinipili. Senior or junior or no citizen or Filipino citizen, senior citizen, American citizen. Pwede. Sumbungan naman yan eh. Okay sa'yo? Apo. Sigurado ka? Apo. Okay, sige. Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan, serbisyo, tulong, tatak, Tulfo. Ako po si Ben Tulfo. Ito pong hashtag, ipabitag mo. Susunod! August 12 po, kami po ay tinanggal dahil po mag-CCA lang po sana kami para sa birthday ng anak namin. Yun po, bigla na po niyang sinabi na wag na po kami mag-report sa Lunes at maghanap-hanap na din po kami na matitirhan namin. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Pag tayo po yung mga amo o employer, may pananagutan po tayo sa una sa lahat sa pong may kapal at sa gobyerno natin. Huwag natin abusaduhin. Pag ikay amo, tuturuan mo kung ano ng tama. Pero pag ikay amo, ikaw na may atraso sa iyong empleyado, ikaw pang may gana magsibak, ikaw pang magsampa ng kaso sa iyong mga trabahador na alam mo walang kalaban-laban, kaya nagaganito. Kaya naman, ang isang tamang takbuhan, ito po, hashtag ipabitag mo sa mga abusadong mga amo na yung kanilang kapangyarihan, kapiranggot na kapangyarihan kung sino man, kahit klinika, establishmento, huwag niyo pong gagawin to. May karapatan po ang mga manggagawa. Huwag niyo po natin aabusuhin. Ito po, isang klinika sa Dasmariñas, Cavite. Nang malaman magsusumbong sa Department of Labor and Employment, dalawang sinibak at sinampahan ng kasong grave threat. Ano naman yung grave threat? Amo ka, tapos babantaan ka ng tao mong maliit. Imposible naman ata. Di nga. Nagpapatawa ba kayo, klinika? Ipinaabot namin ang sumbong na ito sa ina ng bayan ng si Mayor Jenny Barzaga. Nakahanda ang kanilang tanggapan makipagtulungan sa bitag. Ito, bago ang lahat, panoorin muna ang sumbong ng mga nagrereklamo. Ako po ay cook sa Noynay Medical Clinic. Minsan po ay nagka-capsulize din po ako ng mga gamot nila na walang FDA. August 12 po, kami po ay tinanggal dahil po mag-CCA lang po sana kami para sa birthday ng anak namin. At mag-a-absent po kasi po birthday ng anak namin. Yun po, bigla na po niyang sinabi na wag na po kami mag-report sa Lunes at maghanap-hanap na din po kami na matitirhan namin. Kasunod po noon ay pinadala niya po ang huling sahod naming dalawa. Nalaman po nila na magpa-file po kami ng kaso sa NLRC, kaya po ang kasunod noon ay kinasuhan po kami ng grave threat. Yung mga katulad po ng mga gamot na tinatanggalan nila ng label, iniiba nila yung reseta at saka yung resibo.
Pati din po sa mga gamot na galing sa Intria na which is yun yung nagmamanufacture ng mga ibang capsule na inaano din nila. Wala pong ano ng FDA, wala rin DOH permit, wala rin pong BIR. Bali dalawa po yun, yung isa dealer, yung GC7 dealer po yun, tapos retailer din po yun. Bali, ano din po ng mga gamot yun. Ganon din po ang ginagawa nila. May bili din po ng ibang mga gamot sa Lazada, Amazon. Tatanggalan nila ng label tapos babaguhin nila yung pangalan. Ang gusto lang po namin mangyari talaga magsara yung clinic dahil marami na po silang inaaping tao doon. Na katulad ngayon, yung may mga trabahador po nandun na iniipit nila at tanggalan nila ng mga duty, pinagsasalita nila ng masama. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Lahat naman tayo may birthday, ano? Sa araw na pinanganak tayo. Ito po yung daging dahilan ng problema. Nagpaalam po yung mag-asawa na kung maaari ay sila ay doon sa kanilang magda-day off. Tama? Para lamang maka-attend sa birthday ng kanilang anak. Lagi daw sinasabi nitong amo, lagi na lang anak ninyong ginagawang dahilan. Alam niyo mga bossing, ang pamilya ay mahalaga sa lipunan natin. Pag walang pamilya, lahat tayo mga sangga, no? Walang nanay, walang tatay, walang anak, kanya-kanya na tayo. Kaya nga, family first. Kaya tayo nagtatrabaho para sa pamilya, kabubuhay. Pero pag ginamit natin na parang gagamit tayo sa pamilya, kayo dyan sa klinika, saan ba kayo nanggaling? Sa tao, sa aso? Or putok sa buuhukay sa kawayan? Simple, ano? O, nagrereklamo ngayon, kasama na si Jamal at si Regina Solante. Magandang umaga sa inyo. Umaga din po. Sige, kaya... Okay, good morning. Good morning po. Marunong ka magluto ng paksiw? Hindi. Wala pong asin yung paksiw. Wala. Okay. Okay. Kaya ako naman, ikaw ang cook, ikaw yung cook. Opo, ako po yung ikaw tagaluto. Ikaw naman, anong nagtatrabaho sa clinic? Maintenance po, all around po. So, ang dahilan dito, dahil ang gusto niyo nilang ay parang gusto ninyo nung una ay mag-day off dahil sa birthday ng anak ninyo. Opo, yun lang po talaga. Kasi magwa 1 year pa lang yung anak namin. Okay, 1 year pa lang. At gusto nyo lamang makita at mag-birthday yung anak, nandoon kayo. Stay in ba kayo or may nag-aalaga sa anak Stay in niyo? po kami. Ang ginawa po niya kasi, nung bago kong panganak, hindi na po ako nakapasok sa kanya. So, iniwan mo lang muna ang anak mo? Hindi po. Ang hinati niya po yung oras namin para makapagluto pa rin po ako sa kanila kasi ayaw niya po ng ibang tagaluto. Okay lang yun kahit wala namang problema ron. Problema dahil sa anak ninyo na parang hinati yung oras mo. Opo. Pero ang that time, gusto mo lang maka-attend doon sa birthday ng anak mo. Opo, first birthday po First kasi. birthday. At saka unang anak niya to? Opo. Okay, unang anak. Sige, dahil dyan, kayong dalawa sana magda-day off, hindi kayo pinayagan. Hindi po. Ang nangyari, pero tinuloy niya mag-birthday sa anak niya? Opo. Kaya kayo sinibak in the next day, pinalaya? Ano po? Nung nagpaalam pa lang po kami, nagalit na siya kasi mag-a-absent sana kami. Magda-day off kayo? Magda-day off Hindi po. mag-a-absent, magda-day off muna kayo. Para sa anak ninyo, ang birthday. Opo, sinabi niya na po na wag na kayong mag-report sa Lunes. Ganun na lang? Opo. Pambihira naman. Sige, ganito At bilang gaano man kanipis hiwain or putulin ng isang bagay, dalawang banda yan, bandang sa inyo, bandang sa kanila. Ito po yung makakausap natin, Mr. ni Dr. Eileen, may-ari po ng clinic, si Pastor Padel. Magandang umaga sa iyo, Sir Pastor Padel. Magandang umaga po, Sir Rapi. Rapi. Sorry po. Magandang umaga po. Si Ben. Sir Ben, Oo, ganun po sa Cebu. Lagi kami Sir Rapi, pero Bitag ang dating. Si Bitag, si Ben. Opo. Si Rapi naman, hindi si Ben. Si Senators. Tapos si Wanted, tapos di bale, okay lang. Kumusta po kayo, Pastor? Ito naman po, mabuti po sa tulong ng Panginoon. Okay. Kayo po'y pastor, Christian pastor? Opo. Alright, sige. Pastor, ito po kasing empleyado ninyo at empleyado ata ng klinika ng misis ninyo. Ilumapit sa amin ay parang sinibak daw ata.
Ang side po nila ay gusto lang naman lang makasama ang kanilang unang anak sa unang birthday. Kaya nag-a-absent daw ata at mag-day off para doon sa sinasabing birthday. Nagalit daw po atang may bahay ninyo. At sabi, wag na kayo wag na kayo pumasok. Sinibak na pinalayas at nagkasanga-sanga, kinasuhan po ng grave threat. Ano pong magagawa natin dito, Pastor? Nakaabot po sa inyo to? Ganito po, sir, ang sistema po niyan, ang pangyayari po niyan ay hindi po naman basta-basta paalisin sila ng ganon. Ang pinalis lang po dyan, yung babae. Sir, ang kaso na yan, nagreklamo na po sila sa amin sa barangay, sa Duli, at doon sa Duli, hindi po sila pumayag na mag-clearance. Kaya sabi ng Duli, akit na sa MLRC. Ngayon, nagulat po ako na nandiyan po sa inyo, pero umiikot na po ang sa bawat ahensya na sila mismong lumapit. Ngayon, sasagutin ko po yung kanyang sinasabi. Ang nangyari po niyan, nagkaroon po siya ng misinterpretation. Totoo po 'yon na gusto po niyang ng financial, kaya lang ang gusto nilang gawin ni Jamal ay yung kanyang buong sweldo ay advance na. Ay sabi ng doktora, hindi naman ganoon. Magbibigay sila ng parang kumbaga sa sabi ni doktora, hindi pwede. Ngayon, ginawa ni Jamal nang sinabi ni doktora na hindi pwede naman yung buong sweldo, kalahati siguro ibibigay namin sa inyo. Ngayon, ang nangyari, hindi ngayon sila pumayag. Ngayon, kinabukasan, hindi na po siya pumasok. Ngayon, si Jamal. Ngayon, ginawa ni doktora, itong asawa niya, dahil nakiusap din niya, dahil nung mga anak yan, sabi niya, hindi na nga siya papasok kasi magkukonsider na sila sa anak niya. Okay naman sa amin, pumayag naman kami dahil naiintindihan namin sila po, nakatira po sa amin nga, libreng tirahan, lahat-lahat, pati kuryente, tubig. Nandun yung concern po namin sa kanila. Ngayon sabi sa kanila yung doktora, nasaan si Jamal? Ay sabi ngayon ni, nandun daw, may nilakad at nagano lang ng pera. Ay sabi naman ni doktora, wala namang problema na kayo ay yung bata ay mag-birthday kayo. Pero nagsabi si doktora kung po pwede, isabay na yung binyag o kaya handog ng bata. Kasi yung bata sakitin. Nandun yung concern ni doktora. Sabi niya para yung blessing ng Panginoon nandun sa bata. Kasi yung dalawa pong yan, hindi po kasal. Nagsasama po sila as live-in. Sabi ni doktora, para nandiyan yung basbas ng panmala niyo. Dahil sa ang bata ay sakitin at kayo nagsasama na wala sa ayos, baka maya ang Panginoon ay mangyari sa bata. Ngayon gusto ko lang sabihin doktora na nandun yung proteksyon ng bata, nandun yung basbas ng Panginoon. Ngayon, nang marinig niya yung sinabi ng doktora, anong mangyari sa bata, nag-hysterical na po siya. Tinalikor na po niya si doktora, na bang nagsasalita, nag-advise sa kanya, nagalit na siya at umuwi na. At ang sabi do, kapag ganyan, binabastos mo ako, umalis na kayo doon sa kinakausap kita, nag-advise na lang ako, umalis na kayo doon sa bahay na tinitirahan ninyo. At ang sabi niya, huwag ka nang munang pumasok sa Monday. Sabi ni doktora, huwag ka nang pumasok. Sinabihan niya si Regina, pero wala po doon si Jamal. Ngayon, kinahapunan, umalis po sila doon sa bahay. Pagkatapos kinagabihan, kung ano na po ang mini-message nila, kung ano na po ang sinisin nila sa Messenger at saka sa Facebook na sinasabi, si Jamal, hiningi niya yung kanyang is contribution. Pagkatapos yung 13-month pay, ginawa ni doktora, sabi niya, sige, pero sabi niya, meron kayong mga kulang dito, pwede ko bang kaltasin yun? Pero ang ginawa ni doktora, ibinigay na rin yung 13,520 ng kinasandihan. Hello? Oh, yes. Pagdating ng Sunday, ibibigay yung pera, ayaw pumirma ni Jamal yung butcher. Sabi ni Jamal, hindi ako pipirmahan yan kasi sabi niya, tatanggapin ko yun, pero wala akong pipirmahan. Sabi ko naman doon sa accountant, tinawagan ko, ano magawin na? Sabi niya, sige pastor, ibigay nyo na lang. Ngayon, kinabukasan ng Monday, ipinabot ko po yung pera doon sa pastor namin dito, nag-assist sa akin. Ngayon, sabi ngayon ng pastor,
nang ibinigay doon, nang una nang ibibigay, sabi ni pastor, hindi ko ito ibibigay sa'yo kasi wala kang paperman, baka may akong sisihin eh. Hindi nga ibinigay ng pastor. Ang sinabi ng account ibigay, kinabukasan pinadala. Sabi nga ni Jamal, wala akong papermahan. Kaya ginawa, sabi, sige, walang paper. Pero ang ginawa niya yung butcher, kinunan niya ng picture. Pagkatapos, tinanggap niya yung pera, inabot ng pastor. Ngayon, pagkatapos na maibigay, nag-message siya kagad nang sinabi niya doon sa messenger, lalo niyo lang pinalalaki yung inyong problema sa akin. Sinusuhulan niyo ako. Ngayon, willing naman po kami ibigay. Ibinigay po namin yung sir na kahit wala siya ng pinirma. Ngayon, Pastor, nakita ko na. Okay, medyo tumataas na yung ninyo, blood pressure ninyo. Relax. Naintindihan ko na. Madali po akong makaintindi. Naintindihan ko po. Sila po yung mga simpleng tao. Okay, sige. I'll take it from here. At tapos sir, nagpunto sa dulo, willing po namin ibigay yung yung separation fee na hinihingi nila. Ang gusto niyo po, sir, ganito na lang. Gusto niyo magki-clearance sila bago sila umalis. Yes, sir. Ngayon, ang problema, hindi po sila pumayag doon sa duli na mag-clearance. Sabi ng duli, ayaw pumayag. Kaya ganoon ng duli, sabi nila, sige, ganito na lang, Pastor. Naintindihan ko po, medyo relax. Relax na. Okay yung dalawa. Okay. Wala akong pakialam kung nagsasama kayo ng hindi kasal. Hindi ko trabaho yon. Pero legally, siya ang nanay ng anak mo. Hindi mo siya misis. Ayaw kong lumalabas, package deal kayo. Baka kasi dinidiktahan mo siya, ikaw naman umaasta na parang kung talagang ganyan ang ginagawa niyo, mas maganda siguro gawin yung legal, magkasawa kayo. Parang nang sa ganun, kasi baka ang lating, ikaw ngayon ang ko-control sa kanya. Para sa akin, magkaibang personahe kayo. Ikaw, pangalan mo si Jamal, siya si Regina. Ano apelyido mo, Jamal? Liaban po. Ikaw? Solante po. Solante. So, hindi kayo misis. So, pwede kayo magtulungan, pero pagdating sa legal na bagay, huwag mo siyang yayayain sa gusto mo. Ikaw, okay. Siguro, ang karapatan niya bilang ama ng bata yun. Ano bang problema kung tatanggapin mo yung pera? Tapos sandali mo, ano bang problema? Tatanggapin mo yung pera, tapos kunin mo na lang, tapos mag-clear kayo. Kasi may proseso. May mahirap ba yun? Hindi po. Ganito po kasi ang Hindi, mahirap ba yun? Huwag mo na ako paliwanag. Mahirap pang tanggapin yung pera. Binibigay naman sa inyo. Ako kasi pag may nakita ko pang abuso, papayo ako. Pero dito, baka hindi lang kayo nagkaintindihan? Hindi po. Ano po? Kasi... Papayag ba kayo doon sa ibibigay? Kasi hiningi nyo naman eh. Opo. Papayag kayo. Siyempre, pag binigay sa inyo, pipirmahan nyo yung voucher na tumanggap kayo. Kasi kung hindi, at least, kwantas klaro. Sandali, siya munang kausap ko, hindi ikaw. Hindi ka naman niya mister eh. Opo. Okay? Siya ang kausap ko. Huwag mo siyang ipagtanggol. Kasi siguro dito sa parte, individual ka eh. Iba ka eh. So, mahirap patanggapin yung inaalok na kinukuha ninyo na paperma ka para tanggapin mo yung pera. Totoo, hiningi nyo na yun. Opo. Tama? Opo. May problema roon? May clearance kasi. Opo, may clearance. So, pumirma ka. Piperma ka, kukunin mo na yung pera. Ano po kasi, ganito po ang nangyari. Hindi nga eh. Huwag muna. Sagot ko sa iyo. Pipirma po ako. So, yung pera na yon nakahanda sa iyo. Opo. Yun, tama, hindi ba? Matagal na rin kayo may tiwala sa inyo eh. Binigyan kayo ng mga pribilehiyo. Okay? Ikaw naman, anong issue mo? Bakit parang ikaw yung promotor? Hindi po. Anong problema mo kung talagang gugustuhin mo yung pera? Siyempre, sandali muna. Pag binigay sa iyo ang pera, dalawang bagay, tatanggapin mo o hindi. Bakit yung pera binibigay? Karapatan mong kunin yun. Pero, siyempre, ipipirma ka rin. Hindi yung abutin mo. Ba't ayaw mo pumirma? May po doon na hindi ako tatanggapin yung pera na yun, hindi ako magrereklamo sa ibang mga ahensya ng gobyerno doon. Ano bang problema mo, ang issue mo kung tatanggapin mo? Bakit meron pa bang issue iba? Wala na po. Wala naman pala. Di tatanggapin mong 13,000. Kasi po kulang po yun sa yung back wages namin, separation pay, back pay. Yun ang hindi nila bigay. Yun pa pinadoli namin. Separation pay, kayong gustong umalis eh. Pinaalis nga kayo ng una, tapos ayaw mo na, kayo daw ayaw ulit pumasok. Hindi po. Gusto niyo pang pumasok.
Papasok pa po kami. Ikaw, gusto mo pang pumasok? Gusto mo pang pumasok? Papasok po kami. Ay, ikaw, gusto mo pang pumasok? Oo. Opo. Sigurado ka. Hindi Opo. marunong ka sumunod. Opo. Kausapin natin si Mayor Barsaga, pati tuloy ang Mayor nadali dito. Mayor Jennifer Austria Barsaga, magandang umaga po sa inyo, ma'am. Hello, ma'am? Wala ata sa linya ng telepono. Hello, Mayor? Nawala ata. O sige, so, nawawala tayo rito. Ganito na lang. Simple lang, ano? Pastor, nandyan ka pa ba? Nandito po. O sige. Kasi Pastor, ganito po, para sir. wag nang humaba, masyadong marami ka ng paliwanag okay? Opo. Alam ko na. May subpoena na ang mag-asawa. Bakit naman kayo nagdemanda sa kanila? Ganito po, sir, kasi... Hindi. Anong kinakailangan grave threat? Simpleng tao, palaglag. Ay, sir, kasi... Ano na lang siguro yung subpoena. Itong subpoena na to, siguro maghaharap na lang kayo sa Lunes. Mag-ayos na lang kayo. Opo. Yun naman po ang... Kasi, sir, ganito yun. Ayaw ko po, kung gusto ko po makipag-ayos sa kanila, kinakausap po siya doon pa sa barangay, maging doon sa duli. Kaya lang, sir, yun yan ang magbigay kami ng pera, ang sabi niya, sinusuhulan daw namin siya, na ibig sabihin, sige, ganito na lang. So, mag-ayos kayo. Opo, so, kapag ikaw, Pastor, sige na, marami ng oras na sasayang kasi mas marami kang salita. Sige. Hindi ka sinusuhulan, binabayaran ka doon sa mga serbisyo mo. Okay? Hindi suhol yun kasi hinihingi nyo yung pera. Siyempre, nagtatrabaho ka, obligasyon nilang bayaran ka. O gusto mo ba ng trabaho nang walang sweldo? O ngayon, kung binigyan ka ng trabaho, nagreklamo ka pa, gusto mo pa ng sweldo. Kasi pag sweldo, sabi mo suhol, di wag kang tumanggap ng sweldo para wag kang suhulan. Tama? Ikaw talaga, pasipeloso pong dating Pwede bang mag-ayos na lang kayo, pati itong mga subpoena, wag na nating kayong mag-asawa na parang grave threat. Ano naman grave threat dito, Pastor, itong dalawang mga mukhang kolokoit kayo? Hindi, sir, kasi... Ganito na lang, Pastor, sige na lang, simple lang, ayusin na lang natin to. Pwede? Okay, sir. Matagal na namin gustong ayusin yan. Okay, ito na nga, ayusin. Okay, sige, ganito. Si Mayor Jennifer Austria Barsaga, ma'am, good morning po sa inyo. Magtatanghali na po, ma'am. Hello, magandang tanghali po sa inyo, Sir Ben. po, Sir Ben. Sige, ma'am, pati kayo nadali tuloy. Simple lang po, dahil kayo po ina ng bayan at may clinic dyan sa inyo. Ito naman, baka hindi lang po sila nagkakaintindihan. Baka pwede po kayo siguro, ang gusto nitong sila Pastor, nagsampa ng grave threat, simpleng tao. Ito naman itong mga ito, may pagkapiloso po dahil yung bayad, sabi, suhol. Ang bayad, sweldo mo yun Okay? Opo. Ito lang po, ano po magagawa natin bilang ilan ng bayan po sa inyo dyan sa Dasmariñas? Siguro po, kung pwede ko po sila parehong imbitahan. Sige. Para Sige. usap ko po sila at pagkasundo. Sige. Mayor, ganito na lang. I-endorse ko po sa inyo. Total, nasa bayan. Pastor, pwede ba mag-usap na lang kayo privately sa harap ni Mayor? Pwede ba sa iyo? Pwede naman po. Pwede naman po. Yan. Ina ng bayan yan. Ang ina, ayaw ng gulo sa loob ng Pastor, nandyan pa kayo? Ayaw naman po namin talagang mangyari yan. Sige, Pastor, ganito na lang. Pwede ngayong hapon, magkita-kita kayo sa tanggapan ni Mayor, mag-ayos, para pag-ayusin na lang. Wala nang demanda, kawawa naman to, malilit na tao lang to. Sila naman po ang may gusto niyan, hindi po kami. Hindi, pero sir, ayusin na natin. Sige po. Okay para po, medyo malilit na tao to, sir. Sa harapan po ni Mayor, mas maganda dahil yung ina ng bayan ninyo. Mas maganda siguro baka, pwede ba? Ayan, misis yan, mayora yan, maintindihan ka bilang nanay. Ikaw naman, ito, Jamal, baka mag-usap na lang. Huwag natin pag-usapan sa ere. Pangit ha? Okay? Ang isang bagay, ako gusto kong, kasi maganda naman ang relasyon ninyo. Ang bagay na pwede natin pag-ayusin, si Mayor na Mayor, may ganda naman ang samahan nila. Pa-turn over nyo na po sa amin at kami na po mag-aayos niyan. Sige. Para mabigyan pa po ng pagkakataon yung mga humingi sa inyo ng tulong. Sige. Mayor, maraming salamat. I-endorse na po namin. Bahala na po kayo rito, Mayor. Opo, mamaya po papatawag ko po sila ng alas 4 po ng hapon. Sige, Mayor. Maraming salamat. Mabuhay po kayo, ma'am. Opo, yung dalawang grupo po. Sige. Mabuhay po kayo, ma'am. Maraming salamat po.
Oho, yan po. Iniimbitahan ko po yung dalawang grupo. Alas 4 po sa aking opisina mamaya para pag-usapan po natin ito lahat. Ayun. Okay na sa Okay inyo, ha? Okay? May mamamagitan. Pastor, makukuha sa magandang, mabait na mayor yan. Tama po. Okay. Medyo, ikaw, okay. Para naman, nanay din yan. Okay, naintindihan niya kung paano may anak. Okay? Ikaw naman, baka mag-ayos-ayos na lang kayo. Ayoko nang pakialaman. Total pera yan eh. Tatanggapin mo o hindi, si Mayor na bahala, ha? Malay mo, tutulungan pa kayo ng Mayor. Okay? Alright? May mga maibigay pang ayuda sa inyo. Pastor, bahala ka na, ha? Inaimbitahan na kayo na. Thank you. Thank you. Okay, sige. Ay, Sige salamat. po. Sige. Alright, kay Mayor, maraming salamat ulit. Nandiyan pa ba si Mayor? Wala na si Mayor. Okay. Okay ho. Okay, thank you, Mayor. Maraming salamat, Mayor. Ha? Thank you, Magandang Mayor. tanghali po. Okay, sige. Hoy, nako, simple. Huwag nyo nang palalain. Malapit ng Pasko. Ano bang gusto mo sa Pasko? Po. Anong gusto mo sa Pasko? Ano lang yan, simple lang naman po, maayos na buhay po. Maayos na buhay. O sige, bibigyan kita ng pamasko sa Pasko, ha? Thank you po. Alright, ikaw. Mag-aaral ka muna magluto ng paksiw. Paksiw mo, walang suka. Tuyo lang. Dito po nagwawakas, ito po nag-iisang pambansang sumbungan, serbisyo, tulong, tatak, tulfo. Ako po si Ben Tulfo. Ito po ay #Ibabitag Mo.